Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, rebelding NPA patay sa engkwentro sa Sorsogon. Dalawang photojournalist nasawi ng tangayin ng ilog ang kanilang sinakyan sa Benguet. Earth Hour 2026 ginunita sa buong bansa sa gitna ng krisis sa enerhiya. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang napatay matapos makasagupa ng tropa ng militar ang tinatayang 7 armadong rebelde sa barangay Juan Andre Donsol, Sorsogon noong Marso 25. Ayon sa ulat, rumesponde ang mga sundalo matapos makatanggap ng sumbong mula sa mga residente tungkol sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Nauwi ito sa maikling palitan ng puto. Kinilala ang nasawi na si Jason Mosteles na kilala rin sa alias na Justin o Jay. Nakatakas naman ang iba pang kasamahan niya patungo sa iba't ibang direksyon. Sa isinagawang clearing operation, may na-recover na isang mataas na kalibre ng baril at iba pang kagamitang pandigma. Patuloy pa ang operasyon sa lugar habang pinaigting ang seguridad. Dalawang photojournalist ang nasawi matapos tangayin ng rumaragas ang ilog ang kanilang sasakyan sa Itogon, Benguet nitong Marso 27. Ayon sa ulat, pauwi na ang 6 na sakay ng SUV mula sa isang graduation photoshoot sa Tabu Elementary School nang tangayin ng agos ang sasakyan habang tinatawid ang Agno River sa barangay Dalupirip bandang alas 3:30 ng hapon. 4 ang nakaligtas habang dead on arrival ang driver na si Rodolfo Ong Tan, 68 anyos mula Baguio City. Natagpuan naman kinagabihan ang bangkay ng isa pang photojournalist na si Neil Clark Ong Chanko sa kalapit na ilog. Na-recover ang sasakyan gamit ang backhoe. Nagpahayag na rin ng pakikiramay ang kanilang samahan sa Baguio. Nakiisang mga Pilipino sa taunang Earth Hour nitong Sabado, Marso 28 sa gitna ng pangamba sa supply ng enerhiya dulot ng tensyon sa Middle East. Pinatay ang mga hindi kailangang ilaw sa iba't ibang lugar, mga gusali at pribadong establishmento mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi bilang suporta sa kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtitipid ng enerhiya. Samantala, sa isang video statement, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na pagnilayan hindi lamang ang climate change, kundi pati ang kahalagahan ng pagtitipid sa enerhiya at paggamit ng gasolina sa gitna ng pandaigdigang krisis. Ayon sa Pangulo, paalala ang Earth Hour na may epekto sa lahat ang paraan ng paggamit ng enerhiya at nakaaapekto ito sa kinabukasan ng bansa at ng mundo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.